kakatapos lang ng The Flash Season 7. Sabi ko, hindi na ako sasali. Parang yun na yung last competition ko. Then, came Veiled Cup. Actually, to answer that question, hindi ko po masagot ng diretso eh. Kasi ang dami kong nararamdaman. Masaya ako na parang pinaprocess ko pa na, nangyari na ba talaga yun? Kasi katulad nga po na nasabi, ilang competitions na yung nasalihan ko, lahat grand finals yung inabot ko, hindi ko pa nakuha yung title. Malapit na pero hindi na po, pero ngayon nabigay na. So parang sabi ko, grabe talaga yung timing. Kasi before ako nag-Veiled Cup, kakatapos lang ng The Flash Season 7. Sabi ko, hindi na ako sasali. Parang yun na yung last competition ko. Then, came Veiled Cup. So, super unexpected. Kaya, until now, super overwhelmed pa rin po ako. Actually, parang sabi ko, nung nanalo ako, na-blanco ako eh. Na-blanco ako actually. Sabi ko, yung pagkapanalo ko kasi hindi lang ako yung parang nagkaroon ng achievement, hindi lang ako yung nag-succeed nung nabigyan ako ng title. Kasi yung family ko ever since, sobrang supportive nila. Parang sabi ko, kaya din ako nagpapatuloy, kaya ako sali ng sali. Kasi sabi ko, gusto ko nakikita nila yung nangyayari sa akin eh. Yung achievement na makukuha ko. Parang natutuwa na rin kasi yung family ko. And lahat ng taong sumusuporta sa akin. So, yung time na yun, binigay na sa akin yung title. Sabi ko, ay, ito na. Binigay na sa akin sa wakas. Nandun na ito pala yung pakiramdam na manalo. First off po, yung difference po talaga is yung arrangement ng songs. Kasi sa Veiled Cup, yung arrangements ng songs po nila is yung standard, close to original. Pero, nasa sa'yo yun kung paano mo babalikin yung song, paano mo isa-style yung song. So, that's one. Ang difference din po sa feels nung nandun ako sa Korea, makikita mo talaga na lahat ng competitors mo sobrang sobrang focus nila. Talagang makikita mo lahat laban na laban kasi syempre Asian countries na yung kalaban mo, hindi na ng local competition, yun international na. So, parang yung pressure, andun talaga kasi nire-represent mo hindi lang ang sarili mo eh, yung country din. So, isa yun sa pinaka parang mabigat na feeling. Kasi parang kahit wala naman nagpe-pressure sa'yo, iisipin mo na ang daming tao na nakatingin sa'yo, ang daming tao na iniisip na nandyan ka, so lumalaban ka sa ibang bansa. And yung isa pa po, siguro, dito kasi sa atin talagang alam natin, most are singers na magagaling talaga. So, paano mo i-a-apply yung pagiging magaling mong singer na iba't iba yung strength ng singers din sa ibang bansa. So, yun po yung parang pinagkaiba talaga. Actually, for me po, mas gusto ko kasi nakakakita ko ng tao pag kumakanta ko. Parang mas kinakabahan ako pag wala akong nakikita. Kasi hindi ko na measure kung natutuwa ba sila sa performance ko. Kapag nakakakita ko ng reaction, parang mas dun ko parang kailangan kong dagdagan, kailangan kong bawasan. Parang na-observe ko sa facial reactions nila kung paano ko magpo-perform. Sa likod ng veil, mas nag-overthink ako, ano kaya nangyayari doon? Ano kaya yung tingin nila sa performance ko? So, tapos nabanggit niyo po na parang chill-chill lang ako doon. Actually, nililibang ko na lang yung sarili ko para hindi ko po siya masyadong, hindi ako masyadong ma-pressure. Kasi malayo sa family. And first time ko pong lumipad alone. Yan. First time ko malayo sa family ko that